Sino rito yung mga galit na galit? Di ba? Hindi ako nagsabi doon ha. Si Apo Lakay. Di ba sinabi lang ni PBBM yun. Kinote niya lang yung naaalala niya sa tatay niya. Kasi ang dami naman detractors ng tatay niya noon, di ba? Meron pa nga, kaibigan niya pa talagang matalik na kabrad niya pa, si Ninoy Aquino. Diba? Iniligtas niya sa tiyak na firing squad. Pero isa sa mga number 1 detractors niya at walang pakialam kung kailan ito magsisinungaling at ano ang epekto nito para kay Apo Lakay. May message si Kinabuhing Cebuana. Sabi niya, sabihin niyo kay Paolo Duterte, isauli ang 51 billion upang magamit sa mga biktima ng baha sa Davao. God bless and protect President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at buong Pilipinas. Amen. Amen. Yan ang presidente namin, hindi tulad ni Digong, takot sa sariling multo, sa multong ginawa. Diba? Ay sabi, Sir, si Joey, yung kaibigan ni SAS, si BBM daw may pakana ng People's Initiative kasi may 12 billion budget daw na inallocate sa COMELEC, not knowing na kailangan din ng plebiscite sa CONAS. Ayun, sinagot niya na po. Tama ko kayo ron, di ba? Alam mo, sinusulong ng presidente natin. Nagbago ng isip ang ating presidente, di ba? Na dati ang sabi niya, subukan muna natin yung mga batas, yung mga economic laws natin na existing. Sabi niya nga, hindi natin kailangan ang charter change para sa pag-unlad. Ang problema, hindi nagma-materialize yung mga foreign pledges, mga negosyo na pinapangako lang na nakukuha niya sa oras ng mga pagbisita niya sa iba't ibang bansa. Sayang. So, hindi ho po pwede na hanggang ganun lang yun. So, he has to do something to make it happen or else, di ba, mapapahiya siya sa mga Pilipino. Now, naisip ng presidente, walang nangyayari. Diba? Kasi hindi ubra palpak itong pinagmamalaki ng kanyang kapatid, ng ate niya, na mga batas na meron pa nga siyang inamyendahan. So lumilitaw po talaga, nonsense itong mga to. So kung ano yung sinisigaw ng tao ng business, ng international business community na hinihimok natin na mag-invest dito at ginagawa rin niya ng iba't ibang mga nagdaang pangulo na maghanap ng mga investors, 'di ba, dito sa ating bansa. Kay PBBM, gusto niyang tugunan, pagbigyan na natin. So, kailangan na nating sumugal. Aanhin natin yung mga yan. Diba? Yung overprotective na protected natin. Hindi ho tayo niya mapapakain, hindi tayo mabibigyan niya ng trabaho. Gumaganda yung galaw ng ekonomiya, pero naman yung growth rate naman natin, anak ng putya, namumuhunan lang ang nakakaramdam. Diba? Kailangan natin, dumating po ang bansa sa panahon na mas marami ang job opportunity kaysa po doon sa mga capable na magtrabaho. Pagka ganun, di ba? Yung ating pong mga buwis na yan, unti-unti, mababawasan na ng mababawasan din. Bakit? Kasi nagiging sapat na yung mga kinikita ng gobyerno mula sa mga buwis dahil marami nang may trabaho, marami ng mga negosyante, marami sa kanilang mga kumikita. Nabibenepisyuhan sila. Di ba? Dahil po dyan sa pagmagawa natin yung pag-amyenda ng saligang batas. Yun lang namang economic provisions ang sinasabi ng Pangulo kung bakit hindi nila maintindihan. Di ba? Yung nandun sa may People's Initiative. Hindi naman sinabi doon na inalisan ng kapangyarihan ang Senado. Ang sinasabi lang doon, mag-voting jointly. Di ba? Yan namang bagay na yan. Pwede naman yan. Pagmitingan nila pare-pareho, magkaroon ng debate ang Kongreso natin, dalhin nila sa Korte Suprema, and let the Supreme Court decide, ito ba talaga ay dinisenyo ng mga constitutional framers? Diba? Titignan nila po yan. Bahagi po ng batas natin, ang operation ng batas natin, mga kababayan, ito pong debate nung ginagawa po ang isang batas. Katulad ng Constitution natin, part ng ating saligang batas, para malaman ano ba talaga ang purpose ng provision na to, tinitignan po dyan yung transcript ng debate. Bakit naging ganito na lang yung mga titik dito? Ang labo tuloy intindihin.
Titignan ngayon yan, makikita nila na ang nakalagay pala doon, magko-combine pala kayo into one kasi Congress kayo eh. Kaya naman pala pagdating dito sa martial law, magbo-voting kayo separately. 'Di ba? Kasi kaya in-specify kapag voting separately po ang kailangan, i-specify po. In-specify po sa constitution natin. 'Di ba? Voting separately sila, kanya-kanya sila ng pagboto. Ibig sabihin po, maliban doon sa mga naka-specify sa constitution natin, then as a whole Congress, then kombinasyon na to voting as one ang gagawin po nilang dalawa. Regardless na kukonti ang Senado. Because they will be working based on principle. At kung sa tingin naman ng senador, tama naman ang kanyang paniniwala, ilaban niya sa debate. Wala nang distinction na I am a senator, I am the boss. Wala nang ganun. Diba? At kung tama naman po siya, well, aayunan siya ng mga kapwa niya. Diba? Na nag-aamyenda ng saligang batas. Anong kinakatakot kasi ng Senado? Diba? Anong kinakatakot nila? Mawawalan katarantaduhan. Diba? Bakit ayaw nilang harapin yung katotohanan? Kailangan nilang gumalaw. Bakit? Ano bang pinagkaiba ng mga kaluluwa ng mga damuhong yan nung sila ay mga kongresista pa? Mahigit po sa kalahati ng mga senador natin ay naging kongresista at nung sila po ay mga kongresista, sang-ayon sila sa pag-update ng saligang batas. Bakit kayong naging senador na? Nakaranas na ng pribilehiyo ng 6 na taong termino? Tapos pwede pang kumandidato kapag natalo, babalik sa pagkasenador. Kapag ka nanalo, pwedeng ipaubaya, di ba? Yung posisyon doon sa vice governor na running mate niya o sa vice mayor na running mate niya. Di ba? O kaya naman sa vice president na kanyang running mate at nanalo siya sa pampanguluhan, hindi niya ititake ang pampanguluhan. Then yung vice president niya ang magiging presidente. Ang tanong na nga lang po doon, magkano kaya ang bigayan sa ganyan? Cory, yung hot chocolate. Saglit Thank you sa nagbigay ng hot chocolate. Ito po. Alright, so iwan muna natin itong part to. Thank you Justin, at na-brought up niyo po yan. Okay, so ito naman po yung pag-usapan natin. Kayo ba ay nabudol din? Ay, sorry, hindi po yan. Ito ho. Oops! The Duterte lies. Ito. Yun dun po sa mga nagtatanong kung magkano po yung monthly ko, alam po tinutukoy ninyo yung sinasabi ni Maharlika, bayad kami ni Lisa Smugs. Naniwala naman kayo sa OGAGS na yun. Di ba? Ilang taon na nagngangaunga, wala namang nailalabas na ebidensya. Yung ebidensya niya sa pulboronic video niya, nasaan na? Napuwersa ba niya na maglabas si Amy Marcos? Walang nailabas. Binudol din siya ni Amy. Di ba? Yan, papaniwalaan nyo na po nyo pa yun. Ngayon po, takot na kay Abel Bacudio sa demanda. Posible po yung 2 million dahil hindi ho biro ang value ni Abel Bacudio. Di ba? Paano kung demandahin pa siya ng iba na mga pinagsisiraan niya? Okay, so ngayon ito naman ang pag-uusapan natin. Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po natin ngayon itong The Duterte lies. Isa ka din ba sa humanga, sa tapang, at political will ni dating Pangulong Duterte noong panahon niya? And then at the end of the day, after 6 years, we realized anak ng putya, nabudol pala tayo. Tapos, nung si PBBM na presidente, hindi natin sinasabing binudol tayo ng dating Pangulong Duterte.
Di ba? Ayaw natin sabihin yun. Pero yun talaga nararamdaman natin eh. Oh. Ang masakit dito, binato nila kay PBBM na ito daw ang nambudol. Sabi nung kanyang mga alagad. O katulad nila Mr. Sasot. Itong mga alaga ng China. Di ba? Alright, so ngayon panoorin natin itong isang napakagandang napulot ko po sa internet. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Pagkatapos nun, oh, di ba? 2015, oh, yan na. Nanumpa na bilang presidente ng Pilipinas. 16th President of the Republic of the Philippines, Rodrigo 16th President. Duterte. Ano to, ito yung part na pa-special siya rito, yung sinasabi niya na hindi ko naman pinangarap na maging presidente, kesyo ito ay destiny. Destiny lang daw yan. Ganon. Oh, si Leni Robredo tuloy gumaya ng presidency o ang vice presidency, ito po ay a destiny. Pupunta ako sa China. Then I will... Ayan. Ito ho yung yung kung nagkakamali, debate yata ito noong 2016. Tapos yung po pwedeng magtanong yung mga viewers. So, yung nagtatanong po dyan, kung naalala ko to, taga Sambales ito. Nagtatanong tong mangingisda na to. Kasi, noong panahon ni Pinoy, from 2012, hindi na po sila nakakapangisda sa Scarborough Shoal. Dahil naagaw ito sa atin ng China dahil po sa kapalpakan nila at saka ng kanyang Foreign Affairs Secretary at yung kanya pong ambassador to the Washington DC. Ito naman po ngayon, ang mainit na usapin noon. Ngayon, meron pong nagtapang-tapangan lang pala. I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours. Never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. Okay. Diyan pa lang po meron ng misleading dito si dating Pangulong Duterte. Well, in fact, that statement na nothing, diba, in my promise that I will retake the West Philippine Sea. Ito po mga kababayan ay pwede pang gamitin laban ito sa ating bansa na ni-recognize ng inyong presidente indirectly that you lost the West Philippine Sea, the 200 nautical miles exclusive economic zone provided by UNCLOS. Yung salita niyan yan. Yan po ay tinuturing pong polisiya o aksyon ng isang gobyerno. Yung sinasabi niya dyan, wala akong ipinangako na muli kong babawiin ang West Philippine Sea. Ang nawala po sa atin dito, and I believe the question referred to Scarborough Shoal, kung ano ang gagawin niya doon. Hindi naman po nawala sa atin ang West Philippine Sea. May mga features lang doon ang naposisyonan ng China at ng Vietnam. Pero mas marami rito sa loob natin, 'di ba? Na ginawa na ng yung recent lang mula 1988 tapos itong 2012 hanggang 2015 dinevelop ng China, ginawang artificial islands tapos military bases nila. Ito yung ulitin ko lang yung sagot niya sa sarili niya. Would retake the West Philippine Sea. This is ours. Never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. Yan po, yung totoo po yun. Hindi niya po pinangako nung kampanya
that he will retake the West Philippine Sea. Pero pinangako niya, pupunta siya roon, I will ask the Navy na dalhin siya sa nearest. Ano po ba yung, let me ask you, yung mga lagi nakasubaybay sa usapin ng West Philippine Sea, ano po ba ang nearest artificial island ng China na nasa loob po ng ating exclusive economic zone? Alin po doon? Paki-comment po. Okay? Habang tinutuloy natin to. Dala-dala ko yung flag ng Pilipino. Never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, yun dyan, pati Philippine province of China. Wala tayong problema. 双湖国家 Sa pato. 主席习近平 I think it's the fentanyl. 3 months to 6 months. Borningan. Di nyo maalala? Okay, ito po. Mischief Reef po ang pinakamalapit. Okay? Yun ho yung pinaka closest sa Palawan. Yan ang pinakamalapit na ine-expect po ng maraming Pilipino na pupuntahan niya at ako na-imagine ko nung marinig ko yan, dala-dala niya yung bandera ng Pilipinas, itutusok niya daw doon sa artificial island kahit pabarilin pa ako ng mga incheck na yan, sabi niya. Nung maupo na, wala man akong pinangako hindi niya sinagot yung kanyang pangako na yun. Ang sagot niya doon is, joke lang yun, kalaunan pa. Hindi naman siya tinatanong kung babawiin mo ang West Philippine Sea because we never lost the West Philippine Sea. Since na i-provide yan sa atin ng UNCLOS, hindi po natin yan isinuko kanino man. Pero sa kanya, may mind conditioning agad na wala po sa atin ang West Philippine Sea. Kaya ho pala dati, nagtatanong sa akin, JDB, kailan natin nawala ang West Philippine Sea? Ha? Napapaganon ako hindi natin nawala ito. Kaya lang, pag sinabi ko noon, nagsalita ko ng hindi pabor sa kanyang trip, tragis yan, hindi niyo ho ako makikilala. Cancel agad. Magiging agad akong adik. Adik yan si JDB. Kinokontra dati ang Pangulong Duterte ng anti-adik. Lutang yan. Di ba? Ito, tuloy natin ngayon to. Mischief Reef po, yung pinakamalapit na artificial island na dapat niyang puntahan. Pero It's the fentanyl. it is the fentanyl naman daw pala, sabi ni PBBM. 3 months to 6 months. Borningan ako ito ng corruption must stop. I cannot. Okay. Ang sabi niya, 3 to 6 months, corruption must stop. Ibig sabihin, sa loob ng 3 hanggang 6 o 6 na buwan, kailangang matigil ang korupsyon. Let's analyze this. Hindi po ibig sabihin nito na sa loob ng 3 buwan o 6 na buwan, wala nang korupsyon. As in, nada. Hindi ho ganun ang ibig sabihin doon. Tapos ang palusot po dyan ay, ang sinabi lang naman po ni Tatay ay dapat daw po mawala na yung korupsyon. Kaya lang, hindi naman po niya hindi po nawala ang korupsyon. Pero ginawa niya po ang kanyang lahat ng makakaya. Di ba? Yun po yung mga ibig sabihin dyan. Tandaan niyo ho, tawag nga po sa mga matatagal ng politiko, ang tawag po dyan ay old political dogs. Yan ho mga yan, sanay na yan sa paikot-ikot ng mga salita. Lalo na po't hindi lahat ng mga Pilipino ay nakakaintindi ng English. Siyempre, pag narinig natin na 3 to 6 months, corruption must stop. Tako, putangin na, palakpakan na lahat ng mga Pilipinong yun ang hinahangad. Di ba? Kasi yan nga ang sagabal sa asenso. Pero kung yun po iintindihin natin, if we read it between the lines, ang ibig sabihin lang po nun sa Tagalog, dapat matigil na ang korupsyon sa loob ng 3 o 6 na buwan. Ang tanong dong kasunod, paano po ito mangyayari? That's another story. Di ba? Kaso tiwala ng mga Pilipino, tiwala tayo sa political will. Anak ng baka, ano nangyari?
Di ba? Oh, ano ba naaalala ninyo roon? Ang tagal na iniimbestigahan doon ng DOH. Tapos etong usapin din po dyan sa public transport modernization. Oh, ngayon nagkakabulgaran na bakit nga naman overpriced ang mga sasakyan na kailangan galing pa ng China, Walandio. Yun pala, meron naman palang kumikita. Kung sino man sa mga tauhan niya, malamang ho, nandyan lang po yan sa DOTR. Diba? At hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Kaya nga ipinupus nila yung original na Duterte team design na public transport modernization. Kaya lang ang Presidente Marcos Jr. ay mayroong namang salita na hindi, kapag ka okay pa, di ba? Bayagan ninyong pumasada. Kapag ka roadworthy pa yan, hindi naman yan ni hazard pa sa environment, payagan nyo, bakit nyo i-phase out? The LTFRB tried to ignore that. Pero in-insist ng Pangulo. Tapos nag-extend. Sabi nila, wala na extension. Yan yung mga nandiyan po. Mga alagad po yan, dating Pangulong Duterte. Diba? Tapos naalala ko pa nun, he is willing to give the Marcos administration, diba, a cabinet officials. So kumbaga si PBBM po ang magiging dummy president kasi yung mga cabinet secretaries and USEC and ASECs, yun po ay manggagaling po sa mga appointment niya ng administrasyon niya. Ang loyalty ng mga yun nasa kanya. Magiging sunod-sunuran yun sa kanya. Di malamang po, kung yung unang sigwa pa lamang ng destabilization, nagsipag-resign na ang mga yan. Diba? At sabi nila, ako po talaga, hindi ko po kaya talaga magtrabaho kita junior. Kasi po, magdadagaw, sa tatak na nila sa dugo. Talagang si Digong lang ang malupit. Diba? Hindi po umobra, hindi po niya hinire yung mga galing sa kanila. Nag-hire siya ng mga pinagkakatiwalaan niya. Kaya ho nagagalit din yung mga DBS. Katulad nito nila Mr. Sasot, ni Maharlika. Alam niyo ho yung mga yan, nabuang yan, noong nung naitsipwera si Attorney Trixie, diyan po sila nabuang na. Kasi hindi man lang pinagtanggol ni BBM. Kahit naman ipagtanggol ng presidente yun dinifer siya ng ng commission on appointment. May magagawa ba presidente doon? Tanging vice president lang ang appointed ng presidente na hindi po pwedeng galawin ni questionin ng commission on appointment bilang pagrespeto. Di ba? Yan lang ang hindi pwedeng galawin. Dapat nga kasama rin yun para talaga masiguro na may kakayanan yung maipopwesto and see what's happening. Good luck na lang sa educational system natin. Tuloy po natin to. Erase all. I cannot stop it. I think it's the fentanyl. Droga must stop. I realize na nagkamali talaga ako. Well, at least ito umamin Umamin, yung mga alagad, at hindi pa kayo umaamin, ito umamin na. Yung sobrang, maybe hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. I think it's the Ano daw yung kampanya? Di ba? Kayabangan yan o payabangan yung kampanya. Now, tama po siya doon. Bakit kanyo? Ang dami niyang kayabangang pinagsasabi. Tapos, nung si PBBM ang kumpanya, tragis, wala tayong narinig na pinapangako ko sa inyo. Pupunta ako ng ganito. Gagawin kong kandila ang bandila. Titire ko. Walang ganun yun nga lang na nagsalita ng pangarap niya na sana maging 20 pesos na ang kilo ng bigas. Hindi ba't napaliw na itong fentanyl boys? Yung pangarap, yung aspiration, yung pag-asam, pangako na raw, anak ng putaktik. Bakit ba kapag ka DBS, sabi nga ni Mike Abe, bobo? Tanga pala. Di ba? Kahit sa fake news, kakapit. Makapanira lang. Malala pa kayo sa mga dilawan.
Noong panahon ni Pangulong Duterte, ang bigas natin umabot ng 70 pesos ang kilo sa ilang bahagi ng bansa. Panahon niya yun, kung sa panahon po ngayon, ang pagbabasihan natin, dapat po papalo ang kilo ng bigas sa 100 piso. Ganun po kabigat yun. Kumpara naman din po sa klase ng halaga ng sweldo nung panahon niya at sa ngayon. Dapat umabot ng 100 pesos or 90 pesos ang kilo ng premium rice. Yung inabot natin, nag-60, 65. Inabot lang yung presyo yun ng panahon niya. Kasi talagang bagsak ang production natin. Tapos ang nangyari, wala pang pandemic yun. Umasa na sila sa, cosmetic surgery ng agrikultura. Import dito, import doon. Sino masaya doon? Importers. Diba? Kaya ultimo asukal, wala nang pakialam ang administration ng SRA noon. Kaya may katamaan na itong mga magsasaka natin, wala silang paki. Basta't huwag lang masira ang imahe ng Duterte administration na meron po tayong problema sa agrikultura. Kailangan merong laging supply na imported na mabibili ng mga Pilipino. Regardless na magkakaroon tayo ng oversupply dahil po merong mag-harvest ng mga local farmers natin. Kaya maraming nawalan ng tiwala na mga magsasaka na magtanim dahil ang kakumpetensya nila mismo ay dinala pa ng gobyerno rito rather than mag-import lamang kung anong kailangan at the same time tulungan silang makabangon kung kailangang isubsidy. 'Di ba? Gawin sana dahil sila yung nagpo-provide. Pasok. Fentanyl. President to be Manny Pacquiao. Ito, Manny Pacquiao. Alam niyo ho, siya ho yung mahilig sa ganito si dating Pangulong Duterte. Na magbibigay ng ganyang klaseng idea, tapos para lumaki yung ulo, and then gagamitin niya ito para siraan ng tao. Pareho rin ang ginagawa niya kay Martin Romualdez. Ito yung sinabi niya kay Manny Pacquiao nung binudol niya, lumaki tuloy yung ulo ng mama. Nagbitaw na ako ng salita. Do not vote for Pacquiao because he is a liar. I think it's the fentanyl. President to be Manny Pacquiao. Pain time. Yung ulo ni Manny Pacquiao Okay. Payabangan naman yung kampanya. I think it's the fentanyl. President to be Manny Pacquiao. Ang ngiti ni Manny Pacquiao. Sinurprise no? Nagbitaw na ako ng salita. Ako nagbitaw na ako ng salita. Tingnan mo naman si Manny Pacquiao. Kumukuti-kutitap. Ang saya-saya niya, di ba? Makalipas po ang ilang buwan, dahil po si Bongo kakandidato, at naisip na rin yung patakbuhin ng kanyang anak, eto na, yung potensyal na makakalaban, sinisira niya na. Eto na Do not vote for Pacquiao because he is a liar. Araw-araw. Do not vote for Pacquiao. This person is a liar. Hindi po siya sinabing corrupt, is a liar. Diba? Alam ko sasabihin niya na do not vote for Pacquiao, he is a liar. Tawin kita, I will expose you. Isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. I think Di ba sinabi rin niya yung kay Leni Robredo? Bawas-wasan kita. Di ba? So, ginawa niya rin yan kay Martin Romualdez. Ano sabi doon? Di ba? Ang istorya ng kay Martin Romualdez. Para mapagbigyan etong sila Cayetano at si Velasco na dapat nga sana pinaninindigan nila ang pagiging yung hiwalay ng institusyon ng lehislatura sa ehekutibo. Kaya naknang po siya, etong dalawang tungaw pumunta doon. Mr. President, gusto namin maging Senate President, pamili ka. So, syempre, kanya-kanyang mga leaders yan. Kapag isa dyan ang pinaboran mo, you will lose 2.
'Di ba? So tatlo sila. Ano sabi ni, kasi si Martin naman bakit kayo? Ako yung may mandato. Ano sabi ni PRRD sa kanila noong time? PRRD pa noon. Ha? Ikaw, Martin, pabayaan mo na yan. Huwag ka nang makisali dyan sa kanila. Mag-speaker ka. Ha? Niwala ka sa akin. O, English pa nga, sabi niya. Should you wish to run for Vice President, you will have my full support. Pangako ba yan sa iyo? Tapos dun sa dalawa, o kayo, term sharing kayo, hati. Diba? Kaya doon po ako nagsimulang mainis kay Martin Romualdez. Sabi ko, kung di ka ba namang gago, meron kang mandato ng liderato, ang leadership mo, pinaniniwalaan ng mga kapwa kongresista, ipinagpalit mo lang sa pangako na hindi mo alam kung talagang tutuparin. O, hindi ba? Ano nangyayari ngayon? O, successfully, nasira nilang imahe ni Martin Romualdez. Kung election day ngayon, naku na, mainam pang wag nang lumaban kasi talagang matatalo dahil sa paninira. Kumbaga, bininay nila si Martin Romualdez ng napakaaga. Dahil sa kanilang kapraningan na potensyal na makakalaban ni VP Sara sa 2028. Pag hindi sila nagtagumpay sa destabilization. Di ba? It's the fentanyl. If you want to change the Constitution, do it now. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law. If you This new fundamental law. Ulitin natin ha. Linawin natin yan. Ano ba yung new fundamental law? Isasabi ko lahat at kakalabanin kita panahon ng eleksyon. I think it's the fentanyl. If you want to change the Constitution, do it now. I am confident that the Filipino people will stand behind us as we introduce this new fundamental law. Okay. Ano ba yung fundamental law, mga kababayan? Constitution. Ano ba ibig sabihin ng this new fundamental law? Ha? Constitution po na bago. Ibig sabihin, yung existing na constitution, pinalitan po nila. So, gagawa sila ng bagong saligang batas. Yun po ang ibig sabihin nun. Dahil isinusulong nila noong campaign period ang federalismo. Hindi ho pwedeng mag-federalismo tayo nang hindi dumadaan yan sa charter change. At yung charter change na kinakailangan po doon ay kailangan po talagang overhauled constitution. Baguhin mo yung anyo ng gobyerno eh. Ano ba yun? Parliamentary parliamentary tawag dyan federal ang gagawin. Oh. 'Di ba? O bawat LGU magkakaroon kayo ng kanya-kanyang chief executive, 3 branches, may mga justices din kayo. Tapos meron tayong federal, babaguhin 'yun. Oh, yung ating yung forma ng gobyerno. Tapos meron tayong national parliament. Tapos kayo, meron din kayo. 'Di ba? Ang mawawala doon mga governors, vice governors, 'yun ang mga mawawala. Bagkus magkakaroon lamang po per region ng mga mga legislatures ninyo. Oh, mababawasan lang ng konti. Oh, tapos mawawala ang presidente, mapapalitan ng parliament, mapapalitan ng prime minister. Ganun po yung kanilang gustong mangyari noon. Oh, kaso mga tamad sila. Ay. Yung mga senador po, yung mga loko-loko, panahon pa ni Ramos, ayaw po nilang i-update ang saligang batas dahil nakaranas ng biyaya ng Senado. 6 years, tapos pagka matalo ka in the middle of your term, kumandidato ka, natalo ka, pwede kang bumalik sa dati mong pwesto, senador pa rin. O kung lumabang kang presidente dahil malakas ka, tapos yung manok mo na nagbayad sa iyo kunwari para magpresidente siya, ikaw ang presidente ka, ikaw ang presidente na kandidato, tapos siya ang vice president. Nanalo kayong dalawa ngayon. Hindi ka magtitake ng presidency kasi bayad ang kandidatura. Etong vice president mo ang eventually magiging presidente. Budol, di ba?
Tapos etong nambudol ng senador na kandidato, babalik lang sa pagiging senador. And will wait for his term. Ganun ang style nila. Yan ang biyaya ng Senado. Ang laki pa ng mga pondo. Yung budget ng mga yan, terrible. Wala namang nire-represent na sektor o distrito ng mga mamamayan. Di ba? Tapos yung trabaho nila, mambabatas, pareho lang din ng Kongreso na mayroong mga nire-representang mga grupo ng mga mamamayan at mga sektor. Di ba? So repetition lang ang trabaho nila. And besides, kung magkakaroon po ng mga ibasang batas na labag sa Constitution, pwede pong questionin sa Korte Suprema. Pero, di ba, pagka senador, ayaw na nila ng tsa-tsa. Pero kapag ka-congressman pa yung mga walang hiyang yan, gusto ng charter change. Ayop, di ba? Okay, tuloy. If you do not want federalism, fine. But change the Constitution. Change Diba? Kung ayaw nyo ng federalismo, okay, pero baguhin nyo yung saligang batas. the Constitution that would really change this nation. Change That would really change this nation. Bakit? Well, ang tinutukoy po dyan ni dating Pangulong Duterte, kung hindi tayo mag-federalismo, baguhin ninyo yung parte ng economic provisions, luwagan ninyo. Yun po yung tinutukoy niya dyan. Na siya rin po ngayong isinusulong ng presidente natin. Now, tanungin ko po kayo, anong petsa yun, kung maalala nyo lang, na nagsimula itong mga senadores natin na umayaw dyan sa charter change? Anong petsa po yan? O anong taon? O anong buwan? Naalala nyo ba? Kaya nga sabi nung iba, kayong angal ng angal na mahal ang presyo ng bigas, subukan nyo munang maging mga palay farmers nang malaman ninyo kung magkano yung cost. Diba? Isisisi sa gobyerno na tumutulong naman sa mga magsasaka, ang wala naman tayong pinoproduce na fertilizer. Fertilizer ang isa sa malaking gastusin nila dyan. Patubig na pinabayaan ng mga nakarang administrasyon. Patubig, yung irigasyon, na pag nagkaroon, kailangan mong magbayad ng tubig. Hayop na, na National Irrigation Administration natin, di ba? Buti nga, panahon ni dating Pangulong Duterte, pinagalitan niya yung mga yan at sinabi niya, hindi yan dapat bayaran, yan ay dapat libre. Serbisyo natin yan sa taong bayan. And for that, I thank him. Tama yung kanyang desisyon. At kung sinong nag-utos na o yung pumayag na baguhin yung mandato na yan noon, na kailangan ay maningil na ang NIA, abay gago yun. Buti tinama yun ni dating Pangulong Duterte. Diba? Isipin mo na lang, 23 kilo yung presyo ng palay. Kainin natin? Palay? Manok? Diba? Gusto natin, di nakikita yung magsasaka. Yung naghahanap ng 20 pesos na bigas, pero kayang mag-yosi na ang presyo ng yosi na pagkamahal-mahal din naman, buti sana kung 10 cents lang ang yosi, di ba? Ay nako. this nation. There's nothing wrong with the Constitution right now. Bakit? Ayop. Budol talaga no? Dati ito. We to do this new fundamental law. If you do not want federalism, fine. But change the Constitution. Change the Constitution that would really change this nation. Change this nation. There's nothing wrong with the Constitution right now. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Ako nasasagot. Ako nasasagot. Bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative? Dahil po kasi sa katamaran ng mga senador. Kaya po, pumasok na ang People's Initiative. Ang People's Initiative, hindi po ito yung magbabago ng saligang batas. Itong hakbang nila
na ang tanong doon, na pumapayag ba tayo na etong mga senador natin at kongreso trabahuin ito at magbobotohan sila as one. Wala pa yung actual talaga na ano ba yung gusto nating amyendahan. Magkakaroon pa tayo niyan ng plebisito kung alin ba talaga yung gusto natin, ibababa pa sa taong bayan yan. Itong People's Initiative, this will urge the senators na magtrabaho dahil taong bayan na ang sumusundot sa mga wetpacks nila at yagbadudols para gawin na yung pag-update ng Constitution na dati rin namang sinisigaw ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang ngayon naging perpekto ang Constitution dahil sa nervyos sa ICC. At dahil daw sa fentanyl, loko-loko rin talaga si BBM eh. Anong nakain ninyo? Anong nakain ninyo? I think it's the fentanyl. There's nothing wrong with the Constitution right now. Ano ba pinagkaiba ng Constitution ng 2016 at saka ngayon? Lahat naman ng letra nun, yun pa rin naman. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Ay. So, ibig sabihin, ang takbo ng ekonomiya, the environment in the Philippines now seems to be positive and okay. Ibig sabihin, ang takbo ng ekonomiya, maganda ang tinatahak na landas. I think it's the fentanyl. Okay, so credit po sa gumawa nito ng Duterte list na to. Pero totoo po lahat ng laban dyan. Pinakita lamang po nito ang ilang mga contradictions na mga pinaggagawang pinagsasasabi nito ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Akala nyo, kayo lang yung marunong mang-urat. Pero ito, maliwanag na maliwanag. Kung hindi ka pa nagising dito, ituloy mo na yan, mauuwi po yan sa bangungot. Okay?